nga magpa-file as Kong Ewise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Yun. Kaya, Bata si iba't ibang ahensya, Sen ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Na yung kapatid mo na si Vice President Sara Duterte. Di lang tayo mag-story about governance, politics, kay how man kuno sila ana, no? So, kung na sila ay attack buhaton sa mua, di andami. napag-alaman natin na merong na-issue kaagad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka makakuha ng notification sa ating video, madali lang po yan. Punta lang po kayo sa YouTube. Search nyo po si Kuya Goods. Type nyo po si Kuya Goods. Lalabas na po. Isang, hindi ko alam kung abogado. Isang parang isang news anchor o abogado ba ito? Na parang gustong-gusto talaga si VP Sara na ma-impeach. Nung nagsalita si Erice, nabago yung postura ng muka. Parang nagalit, maya-maya ho yan. At ito pa, pag-visit ni Kong Pulong sa The Hague, meron siyang magagandang balita sa atin. Senador Marcoleta, flood control, pilitan ng pangalan. Hindi na kasi flood control eh. Parang, iniiwas kasi nila yung pangalan na flood control na eh. Parang natatabunan na, no? Wala na si eksena si Balulong, no? Yung main character, parang nilipat na nila. Kung ano-ano ngayon ang mga pasabog nila. Nagaya kay General Pokis, pinaaresto. Nauna pang aresto si General Pokis kaysa doon sa magnanakaw. Diba? Tapos napirmahan agad-agad yung budget. Wow. Ang bilis. Kailangan eh. Diba? Chavit Singson, Orly Gutesa, tinatago ni Balulong. Nako. Ano yung mga balita pa? Yung pag-aresto daw kay General Pokis, walang personalan. Bagay, pag na-back to you kayo sa 2020, talagang, kawawa din kayo. Dito tayo. Simulan natin dito sa balita ni Robin. Ano ito? Sigurado yung mukha ng mamang ito, nakasimangot na eh. Di ba? Hindi matanggap. Yan ang problema sa kanila. Bibira-bira sila. Pag nababack to you, galit, guilty. Kagaya ng isang babae, yung under. Bibira-bira kay VP Sara. Nung banil ka ng taong bayan, supporter pa lang ni VP Sara ang bumabalik sa kanya. Irereklamo. Di ba iyakin? Kagaya rin dito. Hindi ko alam kung abogado to o news anchor ito kasi bihira ko lang makita yung mukha nito eh. Ewan ko kung may lagi nyo napapanood ito. Pasok. Pagsapit ng February 6, 2026, aarangkada na daw ng impeachment complaint sa Committee on Justice. At para sa kakamping, gaya na lamang ni Jesus Falsis, ay isa daw itong blessing. Pero for the record Blessing, lang tayo may 1.4 billion confidential fund ang hahatol kay Vice President Sara. 1.4 billion o 4.6 million pesos kada congressman ang confidential fund
ng mga mambabatas na lilitis sa 125 million pesos na ibinibintang kay Vice President Sara. Diba? Batay ito sa 2026 MOOE ng Kongreso na isiniwalat ni Congressman Leandro Leviste na nakasaad naman sa 2026 national budget. Grabe na talaga ang kanilang pagnanasang mapatalsik sa pwesto Grabe talaga. si Vice President Sara sa pagka-Vice Presidente at hindi na ito muli pang makatakbo sa 2028 dahil alam nilang panalo na. Sure win na si Vice President Sara sa Kita nyo na. Sure win na. Wala na yung solid north. Ha? Sino pa ba magsasabi na solid ang north? Wala namang talaga solid north. Ang nagkataon lang, tandem kasi yan nangyari. Oo, yung pangalan nila, bahong-baho na yan. Noon pa. So, gumawa ng paraan, makatandem, makasama, at napagbigyan naman. Kasi akala natin, lilinisin ang pangalan at i-continue yung ginawa ni Tatay Digong. Napagbigyan na BP Sara. Nung pagkaupo, lumabas ang tunay na kulay. Ang balak ay kulay itim. Ang buti ay hindi may pinta. Lumabas nga. Diba? Ano nangyari? Yun pala ang purpose. Ang pangako na magbabayad ng utang ng Pilipinas. Kaya raw bayaran ng utang ng Pilipinas pag nakuha yung yung nakatagong yaman Diba? Hindi pala. Baligtad pala. Nanakawin. At mangungutang pa sa ibang bansa para nakawin. Sabi ni Aling Ledesma, ano ang totoo? Di tuloy. pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang kapal nga daw ng pagbumuka ng isang kakamping na si Tina Astorga na sabihin na kung hindi si Leni ang tatakbo sa 2028 ay si Bam Aquino lang daw ang makakatalo kay Vice President Sara sa pagkapangulo sa 2028 election. Naku po, huwag kayo mag-ilusyon. Isa pa yan. Yung kulay nyo, hindi na ho pinapansin ng taong bayan. Wala na ho. Yung kulay pula, kulay dilaw, wala na ho. Nasa basurahan na yan. Yung kulay pink, medyo okay pa. Kaso nga lang, ang problema, hindi rin naabante sa kulay green yan eh. Diba? Medyo mabango yung nasa Bicol. Pero yung mga kaalyado ng taga Bicol, mabantot. Subukan nilang may sumali. Sabihin natin na subukan nilang sumali sa alyado ni Ate Leni. Wala na. Hindi na rin paniniwalaan. Totoo yan. Kaya kayo, pagdating ng 2028, pag may sumapaw na mga basura, huwag niyo tatangkilikin para kayong kumain ng basura. Para kayong kumuha ng bato, ipapalo sa ulo nyo. Pagdating ng oras, mamumblema kayo, baha-baha yung lugar nyo. Sabihin nyo, ang gobyerno, ganito, ganere. Sabihin nyo, agoy! Talagang maghihirap talaga ang Pilipinas. Pag kayo ay bumoto ng mga durobo. Dahil wala kayong aasahan tulong dyan. Kakamali nila ang kaperahan. Di ba? Wow ha? I-level ba naman si Bam Aquino kay Vice President Sara? Without Sara Duterte, BBM will be kicked out ASAP as president. Tama. Na-realize kaya ni BBM that Sara is what stands between him and being overthrown? The only reason that the Reds and Yellows and Pinks are behaving and keeping him in his place is because they would rather have him, a weak president, than Sara, with her very strong anti-makakaliwa stance and her very strong political mandate. Pero the minute Sara is out, he is out, as they will move to unseat him for a president of their choice, and the DDS will probably help in ousting him. So it's a more concerted, concentrated effort than the fragmented efforts we see from people now. The Duterte supporters will help in unseating him as payback for what he did to the Dutertes. And to wait end lang. super Ipapakita kong video sa inyo. Ito kasi yun I-forward na natin.
Ito yung kakamping na nagmamalulung-malulungan. Demand on starting the impeachment now? Look, do we have here the devil and the deep blue sea? At heto na nga Ayan na, ang ayan isang na. certified kakamping na si Jesus Falsis, itinuturing niya na isang blessing ang paparating na impeachment complaint sa February 6, 2026 at Talaga magiging lang, malaking blessings daw kapag mapatalsik si Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Baka maulit ulit. But let's see, February 6, I think meron nga magpapile as Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd as against 1 trillion. Pahiya, oh. Balik kami naman. Awang Balik kami evil. natin. Parang Pahiya. labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Ah. Ganon. Hindi talaga parang Mukha, makakuha hindi ng mapinte. reforma dito sa ating bansa. Sa pool no? Sa ibang mga Ulitin natin dito, ha. Hindi niya maipinta, hindi niya matanggap, eh. Bira kayo ng bira. Tapos, hindi nyo kayang tanggapin, kakahiya kayo. Pasok natin to. Let's see, February 6, I think meron nga magpapile as Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd as against 1 trillion. Kaya, Balik kami naman. Balik kami Yan yung natin. na, parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga parang makakuha ng reforma dito sa ating bansa. ano? Tameme ka. Akala mo kakampihan kayo. Labanan natin, sabi niya, oo. Tuwa siya, ha? Pag i-file daw ng impeachment ulit, wow. Sakit na. Back to you. Aray, agoy. Senador Marcoleta, may mensahe. Pinalitan na ho ang pangalan ng flood control. Grabe. Balik sa ating talakayan. Sundalo sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Ayan na. Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, ibibito niyo ho yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, talagang dapat to malinis na malinis, walang question. Wala yan. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, Opo. lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Naku, Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, oo. in comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba sa nitong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Iniba lang ang pangalan, di ba? Nako, yan na. Pinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP or MAIPIP, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan.
Nagiging political patronage yan. Oo. Sinamahan na nga ng survey. Hindi nga. Ito nga. Kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, ah? Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap kasi ilagay mo na lamang sa median Wage. price ang electricidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, opo, yung 200. So, yung 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, 200 kilowatts mo, per depende kilowatt kasi hour, sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Pakinabangan, yung opo. benepisyo. Mhm. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen, Opo, oho. dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporsyon niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500. Monthly. Every month na ibibigay sa'yo. Oho, oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption. Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. O, walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa politiko. Ngayon, makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So, walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, Di ba? imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo ganong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O yan, nadagdagan po eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Wala rin pala yung Bicam na yan. Ano? Sila rin pala nasusunod. Kawawa talaga ang Pilipino. Ha? Kawawa ang bayan pag ganito. Sila rin pala ang nagpapatakbo. Kaya nilang lokohin ang taong bayan. Dito tayo kay Kong Pulong. After visit sa Dahig, ano kaya ang update kay Tatay Digong? Congressman Pulong, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo today? Okay lang. Gutom down na po. Hello, Kitty. Congressman Pulong, on behalf of the Filipino community here in the Netherlands and also all over the world, Happy New Year to you. Happy New Year po sa inyo. Dagang salamat sa kanunay niyong suporta sa MUAW sa mga mahan. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya giapil yung tiil. Ano ba to? Wala nakakaon. Paniod to kay natulog lang siya whole morning. Antod ni abot ni dito pa ni bangon. Motoy sulti sa security so wala maka-lunch. Marami pong mga kababayan natin ang Tulong na lang eh. Sir. Ganahan pagkatawag congressman? Correct. Ha? Sir Paulo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Okay. Kontrolado man ang temperature na may mga heater po doon lahat mga kwarto. Pati lang itlog may heater. Kamusta yung ano mo, sir? Kamusta yung adjustment mo sa weather from tropical weather to... Ay, anad na ni sa Davao. Mga taga Davao, bugnawon ba kami? Diba? Bugnaw, maganda Davao. Sila rin may init. Correct. Itik pa more. Ano po yung masasabi nyo sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors na ang pamilyang Duterte ay aatakihin nila, lalong-lalo na yung kapatid mo na si Vice President Sara Duterte? Di lang tayo mag-story about governance, politics, kay how man kuno sila ana, no? So, kung na sila ay attack buhaton sa mua, di andam eh. Andam lang. Tangkidigira ilaha, mua pader, ana lang doon.
Mugbalira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. Advice ko na mo kami magstorya may magigsuon na magandam lang, abogado, ano. Oh. Di magod lisod kayo banggaon kung magstorya ta about governance in which klaro man kayo nga nila kanang yagi magko pagkakapitan no. May balaan nimo ang kawatan sa naong palangdaan ba. Kung unsay na kuana na nila, di na gid na basta makasugod na kagkawat, di na gid na mundang. Unang di po na sila gusto matanggal niya. Ang problema ana, di gusto mo agi og saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat og eleksyon, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo, nahibalo pa lang ko, ni-apil na lang ko. Di ba? Pilipino ra gyud makatubag ana. Ug ganahan mo permi mo kawatan, wa koy problema sa mo. Wa maghilom ra man may mga Duterte skilid. Ay la hilabti kay matamakan nga sobra mamaak mga iro. Correct. Lain pud ba ko maak. Ano po yung gusto nyo sabihin sa mga kababayan natin for the year 2026, lalo-lalo na bagong taon lang? Expect ninyo mas mapait ang inyong kinabuhi. Kabalo naman mo mga ano. Di man gyud na malikayan ng greed. No? Kawat. Di yun malikayan. Isa kung sa yung tanaw, paganit ninyo na gihalongkat ng accounts committee sa Congress ug sa Senate. Halongkat ta ninyo na, makita ninyo diha tanan. Kung asa ang isa pa ka corruption diha sa mga amo to sa tawag na. Ulong na lay tawag sa ka, ito tawag ang congressman. Kaulaw. Damay patani. Pero mga taga Davao, basta ako mo serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan na mo to ng mga storya-storya nga wala gasolod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget, wa gani tagda sa naglingkod na speaker. Ayan mo to na ilahang mga pakyot-kyot ng mga ano kasi tawag na nila, hindi naman na cockroach. Yan yung update Okay, si Tatay Digong at siyempre yung usapin dito sa kamera. Ayun. Hindi ako masyado sa nakakaintindi. Gamayla. Di makasabot. Oo. Sa one istoryahe, dinig lang ako. Konting catch-up. Ganun lang. So ito, si General Pocis ay nagsalita na ho sa kanyang matapos na inaresto kasi siya. Nakakabuhisit mga kasama. Yung the big fish na pinangako, hanggang ngayon wala. So parang dinadivert na lang nila yung usapin o magawa sila ng paraan, madivert yung usapin sa pinsan, sa mali-malitang pera, napapalitan ng ibang issue, gumawa sila ng bagong issue. Ito na yung, dito na nakapokus yung taong bayan. Pero sa kanilang mga issue, lalong-lalo na matindi yung pasabog ni Saldico. Wala na. Nawala na talaga. Kaya ito, pasok natin. Nagpahayag na ho ng kanya saloobin nitong si General Pocis sa live interview ba ito? O ni Admar at hindi ko alam kung ano pangalan na isa Romy Pocis. General, sir, snappy salute. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo, MJ at Admar. MJ pala. It's nice to see you again. Opo, sir. Kayo pong bida sa araw na to. Lagyan po muna natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP-CIDG, napag-alaman natin na merong na-issue kaagad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako, nahuhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So,
Yun na. Opo, meron kasi sir na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malamang sa malamang, kung hindi alam ng media, talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganun nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plano talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na yung maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano, sa terminal. At Actually, ganun ang nangyari. opo, siya ang nangyari. At kanina sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po kanyang mga abogado? Pakikwento po sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, ano? Sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, dyan sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, ano, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, no? Past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involved sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano, ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan? Totoo yan, ano? Although, of course, retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo, na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos, yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip na serbisyohan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung nakakasakit sa loob, ano? Ibig sabihin, dapat sila ang gagawa ng way para mapaganda. Sila ang mag-i-initiate na para maging maayos ang bansa. Wala eh. Sila pa ata ang nag-iisip kung paano bumagsak ang bansang Pilipinas. Grabe, no? Saklap. Sobra. Balik tayo sa usapin ng Gutesa Orly. Asa na ba si Gutesa? May balita dito na si Gutesa ay tinatago nino. Ito, ayon sa Billionaire Channel, ang title dito, Chavit Singson, Orly Gutesa, tinatago ni Romualdez. Ayan nababasa nyo. Ano kaya yung usapin dito? Totoo kaya na tinatago? Kasi wala na sa linyada si Gutesa eh. Simula nung nagbigay siya ng yung first appearance niya, tapos wala nang pangalawa. First appearance niya sa Blue Ribbon, tama ba? Sa Blue Ribbon, hindi na nasundan. Sino nagtatago sa kanya? Palaisipan, ano? Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa puder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na.
Gagamitin nila yun. Si Guteza ay bigla ang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Senate Blue Ribbon nga, totoo. First appearance, wala nang second appearance. Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Guteza, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Pechi Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Guteza, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin. Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko. Tagal naman yan. Oo, nung nakaraan sinampahan. Ngayon wala. May hearing nga, wala eh. Oh, di ba? Sino hindi maaasar? Yan yung the big fish na inaabangan ng tao. Pero nauna pa i-aresto o arestuhin yung mga bumoboses lang. Freedom of speech, freedom of expression. Tapos kakasuhan nila ng ganun-ganun na lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-bell all nyo. Hit mo yung notification bell at i-bell all mo para meron kang notification na tatanggap everyday. Hanggang sa muli, bye-bye!